Sa mundong ito, lahat ay umaasang maging isang dalubhasa sa martial arts na nasa pinnacle realm. Ngunit hindi lahat ay may talento para maabot ang kanilang mga pangarap. Ang mga kabataan ay nangangarap maging mga bayani, at ganoon din si Tang Mujan, isang 20 taong gulang na binata na gumagawa ng pinakamahuhusay na karayom para sa acupuncture ng isang dakilang martial artist, at kalaunan ay naging alagad sa ilalim ng kanyang gabay. Pero bago siya makarating doon, balikan muna natin ang kasalukuyang pamumuhay ni Mujan. Isa siyang tahimik na manggagawa na may routine ang sinusunod, maagang nagigising at natatapos ang paghahanda bago mag-agahan. Ang kanyang ama, si Physician Tang, ay kinikilalang pinakamahusay na doktor sa buong rehiyon at siya rin ang huwara ni Mujan. Nais ni Mujan na sundan ang yapak ng kanyang ama, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili sa pagkakaroon ng gulo. Doon siya nakakuha ng black eye, na siyempre pinagtatawanan ng kanyang kabarkadang si John Guok. At tulad ng isang tunay na kaibigan, iniisip pa ni Guok na mas nakakatawa sana kung pati kabilang mata ni Mujan ay tinamaan din. Biglang nagrekomenda ang kaibigan niya ng isang dambuhalang kabute, parang galing mismo sa Mario. Isa itong mamahaling shroom na nagbibigay ng kakaibang psychedelic na karanasan, na nagpapahintulot sa tao na magkaroon ng mga kamangha-manghang panaginip. Noong una, akala ni Mujan ay biro lang, pero nang marinig niyang maaari niyang maranasan ang kaluwalhatian ng isang supreme martial artist, nilantakan niya agad ang buong kabute, na dapat ay maliit na parte lang ang kanyang kinain. Para bang iniisip niyang magiging si Shiro Emiya siya at maa-unlock ang Unlimited Blade Works bilang master ng mga espada, pero sa totoo lang, walang nangyari, o akala lang niya. Dahil unti-unti nang kumikilos ang epekto, pinapahilo siya at tuluyang nagpabagsak. Sa kanyang panaginip, isang matipuno at matandang panday, na kinikilalang pinakamahusay sa ilalim ng langit, ang nag-uukit ng perpeksyon gamit ang kanyang martilyo. Akala ni Tang Mujan na siya iyon, pero bigla niyang naalala na si Uezi dapat ang gumagawa nito. Bagamat malinaw sa isip niya ang mga nangyari, ipinagpatuloy niya pa rin ang paggawa ng 5 dakilang espada na hinihiling ng hari. Ang huling obra maestra na ito ang kikilalanin bilang pamana ng kanyang buong buhay. Sa huli, matapos ang 20 taon ng paggawa, natapos ang 5 espada at pinarangalan si Uezi ng gantimpalang karapat-dapat sa kanya. Ipinagkaloob ng kalangitan ng immortalidad at ipinagdiwang ang kanyang pag-akyat sa paraiso. Doon nagtapos ang panaginip, na bumulusok si Mujan sa sahig. Pagmulat niya, narinig niya ang galit na customer na umaalis mula sa klinika ng kanyang ama. Tinanong niya si Guok kung ano ang nangyari at nalaman niyang matagal siyang nawalan ng malay, pero buti na lang ay nagising ng walang problema. Dasal na dasal si Guok na huwag siyang ibuking ni Mujan tungkol sa kakaibang shroom na dala niya, dahil yun ang huling bagay na gusto mong malaman ng isang manggagamot. Habang iniisip ni Mujan kung totoo ba ang panaginip, lumapit siya sa kanyang ama ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa karayom na hawak nito. Para bang sasabog ang kanyang ulo habang bumuhos ang mga alaala. Umalis daw ang galit na customer dahil sa kapal ng mga karayom, na naging dahilan ng masakit na acupuncture. Kinuha ng kanyang ama ang mga luma niyang karayom at ipinakita kung gaano kanipis ang isa kumpara sa isa pa. Ngunit muli, kakaiba ang reaksyon ng katawan ni Mujan, hindi niya mapigilan ang malakas na ingay na umuugong sa kanyang ulo. Kumain lang ng shroom ang binata, tapos biglang para siyang naging pasyenteng may schizophrenia. Agad niyang hinablat ang karayom mula sa kamay ng kanyang ama at galit na ininsulto. Ang kalidad nito. Ang sakit ng ulo ni Mujan ay grabe, parang pumipintig ang kanyang utak tuwing nakakakita siya ng isang bagay na hindi perpekto. Isa sa mga karayom na hawak niya ay parang pinipiga ang kanyang utak. Habang naglalakad sa gitna ng bayan, hirap na hirap siyang kontrolin ang sarili. Naisip niya na wala naman siya nitong kakayahan kahapon, pero ngayon bigla niyang natamo ang ganitong kapangyarihan, o dapat ko bang sabihing sumpang sakit ng ulo? Para siyang nababaliw, dahil bawat imperpektong bagay ay tila tumatawag sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Para itong si Superman noong una niyang natutunan ang kanyang super hearing, sobrang nakakabingi at hindi matiis. Sa gitna ng masiglang tao, parang sasabog na ang ulo ni Mujan. Sa sobrang sakit, pinipiga niya ang kanyang labi, naiinis dahil napakaraming bagay ang mukhang pangit sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang maliit na karayom na biglang nagbigay sa kanya ng malinaw na pakiramdam at nagpasigla sa kanya.
Ito ay gawa ng isang dakilang panday na si Sok na may kasanayang wala ng kapantay. Nakarelax si Mujin sa kailanawan na iyon, ngunit bigla siyang tinamaan ng isang kakaibang pagkaunawa. Alam niya kasi na hindi naman dapat niya alam ang tungkol sa gawa ng panday na iyon. Pangalawa, ang isa pang karayom. Ang bagay na nagpapabaliw sa kanya ay gawa rin ng parehong tao. Kaya ano ba talaga ang nangyayari? Ano ang tunay na pagkakaiba nito? Upang masagot ang tanong na ito, nagsimulang maglakad si Mujin upang hanapin ang katotohanan. Sa susunod na eksena, makikita natin ang isang napakalaking gusali na may simenea na naglalabas ng usok. Pagkakita niya sa mga perpektong kagamitang gawa ng panday, biglang nawala ang lahat ng kanyang inis. Sa halip, napuno siya ng kaliwanagan at matinding kaligayahan, lahat ng iyon ay dahil sa perpektong kasanayan ng isang tao. Habang yakap-yakap niya ang isang espada, ang babaeng nasa likuran ay marahil nagsisimula ng mag-isip kung siya ba ay sword sexual. Bigla, napagpasyahan ng ating bida na tingnang mabuti ang sandata, at agad niyang naiuugnay ito sa panaginip niya tungkol kay Uezi. Dahil sa shrooms, nagkaroon na ngayon si Mujin ng kakayahang kilalanin ang tunay na antas ng kasanayan ng isang dakilang panday. Pero hindi lang iyon. Habang lalo siyang nag-iisip, mas lalo niyang na-realize na ang matandang matipuno, na may braso na mas malaki pa sa ulo ko, ay malinaw na nakaukit sa kanyang alaala, na para bang personal niyang nasaksihan ang makalangit na gawa ni Sok. Para bang naroon siya mismo upang masilayan ang bawat galaw nito. Nahihirapan si Mujin na pagdugtong-dugtungin ang lahat, iniisip kung may kinalaman ba ang panaginip sa lahat ng ito, dahil nakakatanggap siya ng mga alaala na dati naman ay wala siya. Ngunit kung iisipin, tulad ng ibang tao, dumating siya sa isang conclusion, isa lang itong panaginip. Kaya imposibleng may espesyal na ibig sabihin ito. Pagkatapos ng lahat, katawa-tawa namang isipin na maaari siyang matutong maging panday mula lamang sa isang simpleng panaginip. Ang mismong ideya ay nakakadismaya para sa kanya, naniniwalang kung totoo iyon, sana ang gagawin niyang kaibigang si Zhang Guan ay isa ng top-tier martial artist ngayon. Sa madaling salita, sinabi na lang ni Bro na puro kalokohan ang shrooms. Pero kahit ganoon, hindi maiwasan ni Mujin na gumawa ng isang matapang na hakbang upang patunayan ang kanyang kapalaran gamit ang sariling kamay. Naniniwala siyang kung hahanapin niya si Panday Sok, makakakuha siya ng maraming sagot. Ngunit sa susunod na eksena, binulyawan na siya ng todo. Ang lalaking nasa harap niya ay walang iba kundi ang anak ni Sok, si Jisung. Bagamat isa rin siyang panday, hindi niya matutumbasan ang makalangit na kasanayan ng kanyang ama. Gayunpaman, na-offend siya sa ideyang pumunta si Mujin para questionin ang kanyang kakayahan dahil lamang sa isang karayom. Takot-takot na nilinaw ng ating bida na hindi naman talaga niya iyon sinasabi, pero nagngangalit pa rin sa galit si Jisung. Kumpirmado na ni Mujin na nagretiro na ang orihinal na gangster na panday, at iyon din ang dahilan kung bakit bihira na ang kanyang mga gawa sa kasalukuyan. Huminto si Jisung at inamin na hindi siya kasing husay ng kanyang ama, at nakakainis para sa kanya na pati mga manggagamot ay binubuli na rin siya. Dahil dito, hinamon niya ang binata, hanapin ang mga orihinal na gawa ni Sok sa loob ng kanyang tindahan. Mas lalo siyang nai-excite malaman kung ano ang espesyal sa mga kritisismo ni Mujin, kung totoo nga bang may malaking kaibahan. Pero dito siya nagkamali, dahil inisip niyang ordinaryong tao lang si Mujin. Sa loob ng ilang sandali, nakolekta na agad ng binata ang lahat ng premium lukang na espada, malinaw na dahil tinatawag siya ng mga ito. Dahil dito, labis na natakot si Jisung, nagtataka kung paano nakolekta ni Mujin ang lahat sa napakaikling oras. Karaniwan, ang ibang tao ay hindi pinapansin ang mga parehong espada, iniisip na masyado silang simple. Pero si Mujin, niluto, kinain, at walang iniwang mumo. Alam ng ating bida na kung pumalpak siya sa hamon, tiyak na pagtatawanan siya ng anak ni Sok. Ngunit ngayong personal na niyang naipakita ang kanyang bagong kakayahan, alam niyang ang panaginip ay hindi na lamang ilusyon, kundi bahagi na ng kanyang realidad. Inamin ni Jisung na unay inisip niyang isang walang kwentang customer lang ang bata, at nauwi sa pagsang-ayon na ang karayom nga ay hindi ganoon kaganda. Kahit pahinamon siya, natagpuan pa rin ng binata ang mga gawa ni Sok sa tindahan. Dahil dito, napaisip ang panday kung baka mas mataas pa ang kakayahan ni Mujin kaysa sa kanya mismo.
Ibig sabihin, anumang bagay na likhain ni Jisung ay makikita bilang pangkaraniwan lamang sa mga mata ni Mujin. Bro ay literal na, suffering from success. At kung ganoon nga ang kaso, iminungkahi ni Jisung na gumawa na lang ng sarili si Mujin. Hinugot niya ang kanyang martilyo at iniabot ito sa kamay ng binata. Nagulat si Mujin, iniisip kung anong saysay yun, at tinitigan ng mabuti ang martilyo. Hinihikayat siya ni Jisung, sinasabing kung hindi siya gagawa ng sarili niya, mapipilitan siyang makontento sa mga pangit na karayom na gawa ng panday. Sa halip na tumutol, tinanggap ng ating bida, naniniwalang ito na ang kanyang pagkakataon upang subukan ang sarili bilang isang panday. Hinubad ni Mujin ang kanyang uniforme at nagsimula sa trabaho, at tila natural lang para sa kanya ang paggamit ng mga kagamitan. Bagaman nag-aastang matibay, alam niyang hindi sapat ang kaalaman mula sa isang panaginip lang upang maisalin sa tunay na karanasan. Kaya sa isang hakbang ng pananampalataya, itinaas ng binata ang martilyo ng mataas sa langit, inihahambing ang kanyang ginagawa na parabang hinihiling sa isang pasyente na siya mismo ang maghanda ng sariling gamot. Ang mabigat na maso ay dumadagandong sa halmahan habang ang puso ni Mujin ay lalong nananabik sa proseso. Ikinagugulat ni Jisung ang matinding pokus ng bata. Perpekto ang kanyang tindig habang ibinabagsak ang maso, sabay taas muli na may ngiti sa kanyang mukha. Muli na namang napatunayan ng bata na ang kanyang mga kasanayan mula sa panaginip ay naililipat sa realidad. Para naman sa mayabang na si Jisung, ang dakilang anak ng panday na si Sok, siya ay lubos na naguguluhan. Naghihintay siya na mapahiya ang bata, ngunit sa bawat hampas nito, lalo lamang siyang napapahiya. Iba sa isang manggagamot, ang bata ay tila may makalangit na talento sa pandayan, kagaya ni Sok, ang lalaking nag-ukol ng buong buhay sa paghubog ng bakal. Sa bawat hampas ng maso ng bata, nakakaramdam si Jisung ng kaaya-ayang himig, at ito ang tinatawag na perpeksyon. Mga ginoo at ginang, para bang nasasaksihan mismo ni Jisung ang muling pagkakatawang tao ni Uezi sa kanyang harapan. Hindi ito basta talento, kundi isang bagay na higit pa roon. Ang halmahan na iyon, ginawa ni Mujin na isang napakagandang piraso ng bakal, at ang kanyang gawa ay nagbigay inspirasyon kay Jisung na makita pa ang iba niyang kakayahan. Gusto niyang makita si Mujin na gawin ang lahat, mula sa paghampas, hanggang sa pag-quench, pag-temper, at maging sa paghasa ng talam. Ang taong dating pinakamalaking D1 hater, ngayoy todo puri sa parehong bata sa parehong eksena. Sinuri ni Mujin ang piraso at itinapon ito sa harap ng panday, na sabik ng makita kung ano pa ang kaya ng imahinasyon ng bata. Natural na iniutos ng bata sa panday na tunawin ang kanyang magandang nilikha, isang bagay na kakaiba sa paningin ni Jisung. Ibinunyag ng ating bida na ang lahat ng iyon ay isang warm-up lamang, na nagpapahiwatig na kaya pa niyang abutin ang mas mataas na antas ng perpeksyon kaysa sa kanyang nagawa. Sa mga salitang iyon, tuluyang napatulala ang panday. Sa kasunod na eksena, ang mga perpektong pinong karayom ay ginamit sa acupuncture treatment para sa parehong mga high-profile na kliyente. Ngayon, walang sakit ang proseso. Matapos makita kung gaano ito kalinis, maraming customer ang nag-uunahan at pumipila. Napakanipis ng karayom kaya halos hindi nila ito maramdaman, dahilan upang lalong sambahin ang kasanayan ng manggagamot. Sa puntong ito, napakahaba ng pila ng mga customer na masasabi na lamang na ang ama ni Mujin ay madaling kumikita ng pera mula rito. Lumipat ang eksena palabas ng bayan, ipinapakita ang mga nangyayari sa ibang lugar. Isang pares ng manlalakbay ang nasa kanilang paglalakbay. Isa sa kanila ang nagsabi na dapat ay bumisita muna sila sa dakilang Tang Family Clinic bago umalis sa lungsod para magpagamot, ngunit dahil sa sobrang haba ng pila, kinailangan nilang magsakripisyo. Nadaanan nila ang isang lalaking abala lamang sa sarili, at nang marinig niya iyon, napagpasyahan niyang bumisita rin sa klinika. Balik sa lungsod, ang Tang Family Clinic ay halos malunod na sa dami ng tao. Napakahaba ng pila kaya nagsimula ng mag-away ang ilan dahil sa sinjitan. Sa gitna ng bulungan ng tao, may isang lalaki ang nagdala ng takot sa lahat. Nang lumabas si Mujin upang tingnan ang nangyayari, nakita niya ang isang talam na nakatutok sa leeg ng isang lalaki. Naalala niyo ba ang badass na tiyo kanina? Siya ang gumagawa ng gulo, nakangiti pa ng malaki. Mabilis na napagtanto ng ating bida na may gulo nang nagaganap sa pagitan ng dalawang martial artist.
Ang lalaking nakadamit ng lila ay nagpasyang aliwin ang mga tao gamit ang kanyang kakayahan, ngunit literal niyang binukas ang balat ng tao, nagpaagos ng dugo, at napilitan si Mujan na tumalon upang tumulong. Ginawa ni Mujan ang lahat upang pigilan ang pagdurugo, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Ang hayop ay nag-iwan ng ukit sa balat ng biktima, ang mga salitang eccentric physician ay nakamarka sa kanyang dibdib. Ang nakakagulat ay kung paano niya nagawa iyon gamit lang ang isang hiwa, nang hindi nagdulot ng seryosong pinsala sa katawan. Pinatunayan ng pagpapakitang iyon na isa siyang batikang martial artist. At parang narinig na ni Mujan noon ang salitang eccentric physician. Isipin mong nakikipag-away ka, tapos bigla kang iniwanan ng permanenteng peklat, parang tato ng pangalan niya sa dibdib mo. Siguradong magagalit ka ng husto. Ginawang katatawanan ng martial artist ang kanyang biktima, tinatawanan ito dahil nawala ng malay matapos sa isang, maliit, na hiwa.